Love Serye TV. Destined to Love You, Sir. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Nadinig ni Faye ang tunog ng desk bell mula sa inner office ng reception. Dali-dali niyan tinapos ang ginagawang billing statement at lumabas para mag-attend sa nagpatunog niyon. Good afternoon, sir. How can I help you? Masayang bati niya sa lalaking naroon. Hi. He looked up from reading the rate cards on the desk. Tumawag ako kahapon. Nagpa-reserve ako ng cottage villa. He smiled. Tumigil yata yung puso niya sa pagtibok tulad nung minsan. Ang tagal na ng panahon mula nang maramdaman niya ang ganito. Kayo ho ba si Mr. Jerry Barcal? Yes, that's me. Tumango ito. Bigay ito ang pangalan sa kanya. Pangmayaman at may slur sa pagsasalita na alam mong nakasanayan nito mula ng pag-aaral sa premyadong universidad. Hula niya ay graduate ito ng De La Salle University. Right, nasabi na lang ni Faye sa katarantang kumuha ng registration card at ballpen. Nabitawan din niya iyon nang iabot ito. Oops, sorry. That's alright. Pinapanood niya ito habang nagsusulat ng information. Hindi ito gaano matangkad at kahit mukhang maganda ang hugis ng katawan, halata niya itong hindi maskulado. Maputi at makinis ang balat nito, tulad sa mga parating nasa loob ng opisina at bihirang maarawan o pawisan. Mapupungay ang mga mata nitong napapalibutan ng mahabang pilik mata. Maganda ang hugis ng mga daliri nito at tama yung hinala niya kung saan ito nakapagtapos ng kolehiyo. Ayon sa suot nitong class ring. Here you go. Sabi nito saka ibinalik sa kanya ang pinirmahang card. Alright. Inabot ni Faye at binasa niya ang nilalaman niyon. Cottage villa for 3 nights and 4 days. Cash po ba or card? Card. Tugon nito sabay abot sa kanya ng isang American Express Gold Credit Card. Sir, upo muna po kayo habang pinaprocess ko yung payment. She smiled nervously at saka pumasok sa inner office. Mare, ang gwapo ng guest mo ha. Nanlaki ang mga mata ni Cristel nang lapitan siya. Yeah, oo nga. Hinahapo siya for no reason. At mukhang type ka. Masayang po na nito at kininatan pa siya. Pasalamat ka't may asawa na ako. Kung hindi ko, kompetensyahin kita. Cristel, ano ba? Pigil niya sa babae. Hindi na niya kinakaya ang pinatutunguhan ng usapan. Palagay ko, hirit pa nito na sinilip na naman ng binata mula sa kinauupuan nito. Paglabas mo ulit, aayain ka niyang mag-dinner. Whatever, eksaheradong bulong niya bago talikuran ng babae para bumalik sa desk. Nagbabasa ang lalaki ng dyaryo ng abutan niya. Mr. Barcal, agad ang ngiti nito nang madinig yung boses niya. Akala ko nakalimutan mo nang may guest ka eh. She laughed nervously. Nagsimula siya magpaliwanag. Hindi naman sir, but wag na tayong masyadong formal. Just call me Jay. Putol nito na sa sinasabi niya. Ipinatong pa ng binata ang dalawang siko sa ibabaw ng desk. And you are? I'm Faye. Pakilala niya na iniabot ang kamay rito sa nakagawi ang manner ng pagpapakilala. Faye Kinyo. Good to meet you, Faye. Hindi siya nito kinamayan bagkos pagkakuha sa kamay niya ay inilapit iyon sa mga labi at hinagkan ang likod ng kanyang palad. So, you were saying, I was saying kanina, ninenervyos na binawi niya ang kamay na parang nakuryente sa ginawa nito. Medyo natagalan kasing magbigay ng approval yung credit card company mo, sir. Yeah, I know. Tumangulang ito. Ganyan talaga, lalo na sa klase ng account na hawak ko. Walang credit limit yon. Mga tipo ng card ng mga importante at makapangyarihang tao. CEOs ng mga multinational companies, diplomats, drug lords. Stop it. Sita niya sa sarili. May luggage ka ba, sir? Ipapahatid na kita. Sabi niya sabay bigay ng room key nito sa isang attendant. No, I can manage. Thank you, Faye. Tanggi nito at ibinalik na ang credit card sa mukhang mamahaling wallet at saka yun ibinulsa. Patalikod na ito nang may maalalang itanong sa kanya. What time do you get off from work? Hinawi niya ang bangs niya in a very girly fashion. 6 p.m. pa po, pagkatapos ng duty ko. Natawa ito. Napakagalang mo talaga. And for that,
I think I'd like to invite you to have dinner with me. Please say yes. May nararamdaman siyang sumipa sa binti niya mula sa likod. Sure. Pagpayag niya. Malawak ang ngiti ng lalaki. Labas ang pantay at mapuputing ngipin. I'll see you later then. Yun lang at tinungo nito ang cottage. Hindi niya alam kung ano itong napasukan niya. Mula sa likuran niya ay pumulong si Cristel. Sinasabi ko na sa iyo eh. Ilang oras na paikot-ikot lang si Nathan sa loob ng Limkey Mall. Naroon siya dahil naisip niyang kaninang bumili ng bagong pares ng shades. Hindi niya kasi naalala kung saan niya inilapag yung gamit niya 3 araw na ang nakakaraan. Hirap na siya kapag walang maisuot dahil madalas siyang nabibiktima ng puwing habang bumabiyahe sa motorsiklo niya. Nawaglit na sa isipan niya ang ipinunta niya roon nang mapadaan siya sa Big Bites restaurant at nakita ang grupo ng mga kababaihang nag-rafting kailan lang. Kuya! Si Pao ang una nakakita sa kanya. Hoy, kumusta kayo? Lumapit siya sa mga ito. Kagagaling lang namin ng Camiguin. Pabalik kami ng Manila mamayang hapon. Balita ni Sammy. Halika, join us. Imbita sa kanya ni Ella. Unless may lakad ka pa. Komento naman ni Lay pero hindi ito tumitingin. Ni sumulyap sa kanya. Wala naman pero baka maistorbo ako. Sa inyo. Tanggi niya. Nakigsiusog naman ng mga ito para bigyan siya ng pwesto. Of course not. Halika na. Hinila na siya ni Annie para maupo sa tabi ni Lay. Gusto lang din naming magpasalamat sa iyo sa pag-aalaga mo sa amin before. Well, sige. Pagpayag niya at kinuha mula kay Pao ang iniabot nitong menu. But at least let me buy you a dessert. Okay lang ba? Huwag na. Mariing tanggi ni Elaine. Kami nga ang magtitreat sa'yo. Next time lang pagbalik namin. Kailan naman yon? Tanong niya sa kakinawayan ng isang waiter para magbigay ng order. Next month. Sagot naman ni Kims. Wedding ko. Talaga? Napangiting baling niya rito. Congratulations. Salamat. Balik nito sa kanya. Actually, despedida de soltera ko ang trip na to. Una, nagpunta kami sa Baler para mag-surf tapos sa Bantayan Island sa Cebu. Nag-dive naman sa Apo Island in Negros. Lahat ng hindi pa namin nagagawa together. Matagal na kayo magkakaibigan? Tanong niya. Napapansin niya na hindi umiimik man lamang si Lay. Yes, like forever. Tugon naman ni Annie. Wala pa akong anak. Magkakasama na kami. And Pau's 12 now. Si Sam naman ay tumitig sa kanya at nagtanong, Ikaw ba? Are you married? My girlfriend? Bading? Hindi na nga ba ako pinakakaiwasan niyang tanong? Masusubukan na kung matatandaan niya lahat ng bagong katotohanan sa kanyang bagong buhay. Huminga muna siya ng malalim. I was married. Was. Naghiwalay kayo? Sa wakas ay mukhang nagkaroon ng interes sumali sa conversation si Lay. She died a couple of years ago. Alam yun ang isip niya pero ngayon lang naisa sa boses. At ang pangit sa pakiramdam na marinig yon. Oh shit naman. Napatutop naman ng bibig si Sammy. Sorry. Girls, ano ba? Tiningnan ni Kemi ang kasama. Nambibiktima na naman tayo sa kadaldala natin ha. Ladies, okay lang. He assured them. Masakit pa rin palang pag-usapan kahit pa sabihin natanggap niya na ang kanyang kawalan. What happened? Nangalumbaba si Lay. Titig na titig sa kanya. Lay, sita ng mga kaibigan dito. What? Nagtatanong lang naman ako. Depensa nito sa sarili. Nabiktima siya ng street crime. He supplied. Naluluha ang mga mata habang isinasalaysay ang kwento. Pauwi siya sa bahay nang harangin siya ng isang drug addict. Hinihingi yung wallet niya. Tinanggihan niya tapos dahil bangag na bangag yung nang-a-assault sa kanya, he shot her 4 times. Sabay-sabay na nag-react ang mga nakakarinig. Oh my God! Nakauwi pa ba siya? Patuloy niya. Sinugod ko siya sa ospital pero wala na. She was bleeding badly. Hindi na kami umabot. Nakakaloka. Bulong ni Annie. Kuya, wala kayong baby? Usisa naman ni Pao. Mapait ang kanyang ngiti. Magkakaroon pa lang sana. Impit na napatili si Lay. Oh God, she was pregnant? Nangilid yung luha sa mga mata nito. Hindi siya sumagot. His heart was pounding so hard. Nakakuyom ang kanyang mga palad sa naaalala silakbo ng galit. He should not have lost her. Pulidong-pulido yung plano nila.
They had the most brilliant minds sa kanilang field ng expertise. Siniguro nilang walang puwang sa plano nila ang kahit maliit na pagkakamali. Pero bakit ganon? Bakit sumabit pa rin? Okay, next topic. Malakpak pa si Annie. Para ma-break ang nakakasakal na katahimikan. Yeah, good idea. He seemed to snap out of his anger. Ibig bang sabihin, Kems, taga rito yung mapapangasawa mo? Oo, tango ng babae. Kitang-kita sa ekspresyon na nakahinga ito ng maluwag. Sinundo lang niya ang parents niya from Australia kaya siya wala ngayon. Parang bulang naglaho ang tensyon. Alam mo, tininan siya ni Sammy. Walang partner sila sa wedding. Pwede ka ba niya maging kadate? Patuloy ni Annie. Tita Lay and Kuya Nathan, sitting on a tree. Nag-umpisang manokso si Pao. Nagtawanan ng mga naroon. Baka tama lang na mag-move on na siya. Nginitian siya ni Lay. Sure, turan niya. Sa unang pagkakataon, she smiled back at him. I look forward to it. Muling binasa ng NBI Anti-Organized Crime Division Chief ang huling batch ng report. Nakalalagay lamang sa mesa niya. Pagkatapos, ibinalikan niya ang mga lumang dokumento na na-compile sa nakalipas na 2 taon na may kinalaman sa report na kababasa lang. Laman ng mga dokumento ang detalye ng investigasyon patungkol sa kaso ng trafficking laban sa drug lord na kinilalang si Don Martinez. So finally, na-match na lahat ng pangalan sa listahan with visuals? Tanong niya. Yes, Chief. Tango ng numero 1 agent nito na si Andre. Pati addresses, individual at hideouts na confirm na. Very good. Tumango-tango ito. No wonder you come highly recommended by the regional director. I'm just doing my job, sir. Kibit-balikat na anito. At saka hindi naman ganoon kahirap pagtagni-tagniin lahat ng facts dahil malinis ang inumpisahang pag-iimbestiga ni Agent Ilagan. Not to mention nakapagbigay na ng support information at partial list at that time si Lieutenant Magdayaw. Pero dahil sila ang pinakamalapit kong connection sa kaso, malaking setback sa pagre-resolba when we get lost them. Naintindihan ko po. Isa si Andre sa kakaunting nakakaalam ng pagpaplano ng mga kaganapan sa may Quezon City. Hindi pa dapat iyon isasagawa. Lamang ay natunto na sila ng mga hoodlums ng cartel. At kailangang unahan ng NBI ang mga ito. Kung hindi ay mawawala ng saysay lahat ng isinakripisyo ng lahat. Matapos ang pagsabog sa bahay, inilikas ang dalawa ng magkahiwalay at binigyan ng bagong identity sa ilalim ng Witness Protection Program ng ahensya. Gaano katagal bago tayo makapag-areglo ng panibagong operasyon? Muling nagsalita ang hepe. Dapat nang maipakulong ang mga kriminal na yan dahil bukod sa napeperwisyo nila ang gobyerno at ang publiko, napeperwisyo rin nila ang mga taong dapat sana ay maayos na namumuhay. Tinutukoy nito ang buhay ng dalawa nilang ikinukubli. Nasaan ba si Kyle? Iyon ang unang tanong ni Christina na magkaroon ito ng malay sa ospital. 2 araw matapos ang insidente. Hindi ko siya kasunod. Naharangan siya nung bumagsak sa kisame. Malungkot lang na umiling ang attending physician ng dalaga. I'm very sorry, Miss Ilagan. No, she became hysterical. God, I trusted you. Kyle, sinabi mo everything will be okay. Bakit mo ako iniwan? Kung hindi ito tinuro ka ng sedative, malamang na na-injure nito ang sarili dahil sa pagwawala. Hindi matanggap ng babae na may maling pangyayari sa malinis na plano. Masakit sa loob ng chief na panoorin nagkakagano ng dalaga. Masakit pa lalo nang ibalita sa kanya ang ginawa naman sa binata. Lieutenant Magdayaw, I'm sorry. Miss Ilagan did not make it. Tahimik nitong tinanggap ang balita pero nagdilim ang mukha ng lalaki. He was breathing heavily. Bawat hibla ng katawan ay nangangatal dahil sa matinding galit. Tinalikuran nito ang naghatid ng balita. Walang imik na lumuha. The next thing they knew, he had smashed the fiberglass window with his fist. Sir, bakit kailangan natin silang itago sa isa't isa? Isa sa mga operatives na nagtanong sa chief. Hindi pa natatapos ang kaso. We can take the risk na magsama sila at makita na magkasama. Habang magkahiwalay sila, mas malaki ang tsansa na hindi sila ma-identify hanggang sa mahuli natin ang mga kriminal. I'll put my team together as soon as possible, sir. Paalam ni Andre na tumayo na. Ako na din ang personal na maniniguro sa pagsasagawa ng misyon. Huwag ka mag-alala. Chief, mareresolba natin ang kaso in the next couple of months. Salamat, Andre. Kinamayan ng hepe ang agent.
Nakahinga ito ng maluwag.